ang Consul General ng Consulate Office of the Philippines dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Pabutiin natin sa Bombo Radio Philippines si Consul General Romel Romato. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Kumusta po kayo dyan sa konsulada, Consul? Yeah, maayos naman po. Full alert po tayo kasama ang lahat ng ating mga kasamahan dito, lahat ng mga government agencies na nandito ngayon sa ating konsulado. We are monitoring the situation of our community here in Saudi Arabia po. Okay, Consul, sa mga overseas Filipino workers na binabantayan po ninyo, kumusta naman yung ating monitoring so far? Gusto nating magbigay ng assurance sa ating mga kababayan po, lalong-lalo na sa mga pamilya ng ating mga overseas Philippine workers na maayos at ligtas po ang kalagayan ng ating mga workers dito sa Saudi Arabia. We are not as affected as the other GCC countries. Maayos po at epektibo po yung defense ng ating host government, ang Saudi government sa intercept ng mga missile and drone attacks dito sa Saudi Arabia. May dugtong ko na lamang po, Consul. I understand, nagbigay ho kayo ng briefing sa House kahapon about dun sa kalagayan ho ng ating mga kababayan. So far, ano ho yung naging takbo ng briefing batay ho dun sa naging pag-uusap po ninyo? Opo. Nagpatawag po ng meeting at briefing yung Committee on Foreign Affairs, ang ating House of Representatives Committee on Migrant Workers. At umatin po yung mga heads of missions natin, mga ambassadors and consuls general, kung saan nakapunta rin po tayo online. So nabigyan po natin ng linaw kung ano po yung kalagayan at kondisyon ng sitwasyon ng ating mga workers dito sa gitnang silangan. Okay, bago ho yung iba ko pang katanungan, bibigyan dan ko muna ang akin pong katandem, si Bombo Jaira. Bombo Jaira. Okay, sir, sa inyong coordination with the Department of Foreign Affairs and Department of Migrant Workers, mga ilan na po yung mga overseas Filipino workers na nagpaabot sa inyo ng kanilang pagnanais na ma-repatriate na dito sa Pilipinas, kung meron na po, Consul? Sa ngayon, meron kaming coordination sa ating Migrant Workers Office at ang ating OWA, iba pang mga partner agencies dito sa Jeddah. So far, wala naman pong nagre-request ng repatriation or voluntary repatriation. Although meron po tayong inaayos ngayon na repatriation ng mga existing workers na gusto pong umuwi dahil nagtapos na po sila ng kanilang trabaho or ito po yung mga huruf na meron na pong exit visa, nakunan natin ang exit visa. So we are arranging the repatriation. In fact, ongoing yung kanilang repatriation. Last Sunday po ay nagpa-repatriate po tayo through our MWO ng mga more than 19 workers. And then bukas po sa pakikipagtulungan sa Singapore government po, magpapa-repatriate po tayo ng more than 20 workers na meron na pong mga exit visa. Good to hear, Consul. By the way, ano po yung mga pangunahing trabaho ng ating mga overseas Filipino workers dyan sa Saudi? Iba-iba po. Yung mga marami pong professional workers dito, mga engineers, nurses, and then sa hospitality industry, meron din pong mga household service workers at mga drivers and other services. And now, may mga binabantayan po ba kayong high-risk areas dyan sa Saudi? Lalo na lately, naglabas din ng mga babala ang Saudi Civil Defense. Yep. Nagsimula na pong mag-disseminate ng information campaign ang civil defense ng Saudi government para po magbigay ng advice sa mga citizens and residents kung paano po magresponde kung sakaling mayroon po mga serious attacks dito sa Saudi Arabia. Dati-rati wala naman po mga siren dito, pero ngayon they are now starting briefing the communities kung paano po mag-responde doon sa mga signal na ibibigay nila through phone and then yung sa mga public announcements po nila. So we are using this information to guide our community members dahil tingin ko po mahalaga yung preparedness at tingin ko naman ay napaka-responsive ng ating host government. And so far, may mapupuntahan naman ba yung ating mga kababayan dyan na safe haven evacuation center sa buong Kingdom, Consul? Yung Saudi government, wala naman silang na-designate na mga masasabi nating bomb shelters katulad ng mga nasa ibang bansa, karatig bansa ng Saudi Arabia. But we are advised by the Saudi government to
proceed to secure places within our buildings, sa mga opisina po ng mga workers natin at sa mga tahanan, mga bahay-bahay po ng ating mga workers kung sakaling halimbawa mangyari yung mga attack outside of office hours, work hours. Pinapayuhan po sila na umiwas doon sa mga lugar na dapat iwasan. Like for example, yung mga public places and sa bahay, kunwari, nagbigay po sila ng advice na umiwas sa mga area na kung saan malapit sa bintana. Okay, thank you so much, Sir Bongo Dennis. Okay, maidugtog ko na lamang sa ngayon na Consul, may mga overseas Filipino workers po ba from the other countries sa Middle East na nagpapahayag naman ng pagnanais na magkanlong dyan muna po sa bahagi ng Saudi Arabia or any communication to your office? Mayroon po tayong coordination with the host government. Nagpalabas po ng circular yung Ministry of Foreign Affairs na willing po ang Saudi Arabia na tumanggap ng mga distressed workers, GCC nationals man yan or mga residents, including our workers po, na mapupunta po sa territory ng Saudi Arabia for their onward repatriation to their home countries, including the Philippines po. So we are anticipating, we are actually coordinating with our counterparts here in Saudi Arabia and also our other embassies and consulate within the region po. Kasi posible pong manggagaling po sa ating mga karatig bansa dito yung mga marirepatriate. Like for example po, yung sa UAE or di kaya sa Bahrain or sa Kuwait, kung kinakailangan pong pumunta po muna sila, o yung sa Jordan, kung kinakailangan pumunta po sila sa Saudi para sa kanilang onward repatriation to the Philippines. We are preparing for that. And it's good news po kasi nabigay naman po yung Saudi ng guidance na willing silang tumulong sa pag-facilitate ng visa, emergency visa issuance upon the arrival of our nationals who may be repatriated to Saudi Arabia. And we are also in touch with other ASEAN consulates and embassies here in Saudi Arabia. In fact, tomorrow, meron po nakaschedule na repatriation ng Saudi, ang Singapore, ang Republic of Singapore dito sa Jeddah, and they offered to take some of our workers na ready nang magpa-repatriate. Either tungkol ito sa related sa ongoing conflict or otherwise. So we are preparing some of our workers to be repatriated tomorrow via Singapore. Dadaan po sila sa Singapore. Ito yung mga workers natin na existing workers in Saudi Arabia. I see. Pero as of now, Consul, just to make it clear lang, may nakakanlong na ho ba or mga pansamantalang nananatili na dyan sa bahagi po ng Saudi Arabia from other countries sa inyo pong monitoring? Sa ngayon, wala pa po. Wala pa po. But we are coordinating kasi hindi rin natin malalaman kung gaano to tatagal, kung gaano to mag-escalate ba to o magde-de-escalate. So sa ngayon, wala pa po. Wala pa po kaming natatanggap from other countries. Okay. Bombojay, may pahabol kang tanong? Dagdag ko din, Consul, kung sakaling lalo pang magtagal itong giyera ng ilang buwan, nakahanda po ba kayo sa mga worst case scenarios na mangyayari? Yep, nakahanda po tayo. Hindi lamang ang consulate natin, kundi ang ating Philippine Embassy sa Riyadh. We are one country team here in Saudi Arabia. We have our migrant workers office in 3 locations here in Saudi Arabia. Malawak po ang Saudi Arabia, as you can imagine, so we are responsive to the needs of our communities and even those workers coming from other GCC or Middle East countries. So nakahanda po tayo. We have activated our contingency plan, and we continue to review our contingency plan in partnership with our stakeholders, not only within the consulate or embassy, but within our community. Kasama po dyan yung mga Filipino community groups natin na nagsasagawa na rin ng kanilang mga kanya-kanyang mga briefing, security briefing. And sa ngayon, regular pa rin yung operation ng consular office. Wala naman po ba anumang problema na inyong nakikita, Consul? So far po, 100% in operation. Full operation po tayo. Walang disruption sa ating operations dito, consular or otherwise. Ang ating mga partner agencies dito tulad ng MWO, OWA, pati ang Office of Hajj Attaché, SSS, and rin sa Riyadh din. Marami tayong mga ahensya ng gobyerno na represented doon. Talagang fully functioning po tayo. Okay, thank you so much, Consul. Bobo Dennis? Okay, with that, maraming salamat po, Consul. Thank you for joining us dito sa Bombo Network News.
Siguro konting mensahe at pasasalamat na lamang din sa atin hong mga nakakatuwang dyan. Consul, please go ahead po. Gusto ko lang po magbigay ng assurance sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa pamilya ng ating mga OFW na maging kalmado po at maging alerto. Meron po tayong coordination sa ating Department of Foreign Affairs at sa ating Department of Migrant Workers, OWA, at dito sa ating host government para masigurado po na ligtas ang ating mga kababayan. So yun po ang ano natin, we are on top of the situation here. We have the full support of the Philippine government and the host government. And inshallah, God willing, ay matatapos din po ito na ligtas ang ating mga Philippine workers, hindi lamang dito sa Saudi Arabia, kundi sa buong Middle East. Okay, thank you so much. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Consul General ng ating bansa doon sa bahagi po ng Jeddah, Saudi Arabia, si Consul General Romel Romato. At yan mga kabombo, mga latest na information na kaugnay ho dyan sa bahagi ng gitnang silangan. At yan mga kabombo, ang ating natanggap ng mga impormasyon direkta mula mismo sa mga otoridad na nakatalaga ho dyan, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.